kayo mga gutom. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen! Kunwari tayo nasa Aranitano, kaya kailangan mo siglan. Practice. Ayan. So, kanina nakamusta nyo na po ang bawat isa. Alam ko po na masaya kayo na pumunta dito sa church. Amen. Sino dito ang masaya na pumunta sa church? Amen! Dapat. Kasi kapag tayo pumupunta sa church, hindi yung katabi mo ang pinupuntahan mo. Hindi si Bishop, hindi si Pastora, kundi si Lord. Amen po. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Tayo po muna natin, ipigit mo na natin mga mata. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, Lord God, na tunay po na ilang Diyos. You are working in the midst of us, Panginoon. Patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po ng Espiritu, hayaan ko na patuloy ka para manguna, mangusap, maghari sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon Jesus, na ang salita mo. Habang ang salita mo, aming Ama, Panginoon, ay binabanggit, ibinabahagi ng ilang Diyos. Ikaw po, Panginoon Jesus, banal na Espiritu, ang siyang magpaunawa sa lahat ng mga, Lord, ng mga salita mo, Panginoon, na babanggitin ng lingkod mo, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, ikaw siyang makita, mahayag sa harapang ito, Panginoon, at ang kapangyarihan mo lamang, ang salita mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon Jesus, ikaw banal na Espiritu, ang siyang maparangalan sa harapang ito, Panginoon. Kaya, Lord, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kanina pa lang, Panginoon, ay pinaparanas mo na sa amin ang presensya mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Purihin ka, Ama, at sambahin ka, at ilalim ka sa tanging pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Ayan. So, bago natin malaman mo yung ating pong topic for today, meron po muna ako sa inyong kwento. Ayan. Meron pong isang lalaki na nag-aalaga po ng dalawang aso. Yung aso pong ito, meron siyang, yung amo pong ito, meron siyang alagang aso na lalak na puti at itim. Ayan. Siguro sa inyo may nakakarinig na nito. Si Blackie at saka si Whitey. Ayan. So itong si Blackie at si Whitey, lagi itong pinupunta ng kanyang amo sa bayan. Parang pinagpupusta niya yung mga tao. So, nung nandun sila sa bayan, merong mga tao na nandoon at pumupusta sila dun sa mga hayop. So, minsan yung mga tao pumupusta sa itim kay Blackie. So, kapag sila ay pumupunta kay Blackie, nagpupusta kay Blackie, laging nananalo si Whitey. At kapag naman pumupusta sila kay Whitey, nananalo naman si Blackie. Ngayon, yung mga tao nagtataka, bakit hindi tayo nananalo? At talagang, yung pusta nila, yung pera nila na pinupusta, nauubos. At kaya mo na pupunta. So, nagkaroon sila ng curiosity kung bakit. Hanggang sa isang araw, naghanap sila ng paraan para malaman nila na bakit parang hindi sila nanalo sa pusta. So, pumunta tong mga tao dun sa likod. Nakita nila na kapag pala sila pumupusta dun sa itim, ang pinapakain niya, yung puti, pinapalakas. No? Pero yung itim, ginugutom niya. Kaya pala every time na naglalaban yung dalawang aso, na kung ano yung ipinusta na mahina, doon matatalo sila. Hello po. Good afternoon, Pastor Jimmy. Grabe ka, Pastor. The best ka. So, balik po tayo sa kwento. So, kung sino yung pinapakain niya, yun yung lumalakas, yun yung nananalo. You know what? Yun po ay aso. Tayo pong mga tao, kung hindi tayo kumakain physical, halimbawa sa umaga, sino dito kumakain ng kanin? Malakas ang kanin. Sa maghapon tayo kahit kanin kainin mo, or kainin mo yung kanin sa umaga, maghapon pwede na. Tama po. So, lumalakas ang katawan natin because of food. Tama po ba? So, bukan mo, Brother Jeff, hindi ko
niya maghapon, kaya mo. Bigla siya ng tama. So, ibig sabihin, ang ating katawan, kailangan ng food. No po, para tayo ay lumakas, magawa natin yung pwede natin gawin. You know what? In our spiritual, yung ating pong kaluluwa, kailangan din ng food. Sabihin niyo nga po, food. Anong klaseng food yun, Pastora? Kinakain ba yun? Katulad ng solid food? Di po. That is, yung spirito mo, yung kaluluwa mo, kailangan niya ng salita ng Diyos. Kaya pala sabi ng salita ng Diyos, ang Word of God ay parang tinapay. Tulad ng isang tinapay. Inahalimbawa siya sa isang tinapay. Para ano? Kasi nakakapagbigay ito ng lakas. Okay, ang topic po natin is, ayan, pakibasa niyo po. Ayan, nakasal po natin. Ano sabi dyan? Getting deeper with the Holy Spirit. Ayan. Kanina, ang sabi ko sa inyo kanina, yung lalaki, pinapakain niya yung puti. So, lumalakas. Amen po. Kapag ang Espiritu natin ay laging natin pinapakain ng Word of God, ito ay lumalakas. Amen po. So dito makikita natin paano ba tayo lalalim kay Holy Spirit. Hello po. Pag sinabi natin si Holy Spirit, bibigyan ko lang po kayo ng background muna. Si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Si Diyos Ama at si Jesus po ay nawala na. Amen po, si God the Father, nasa throne niya. Si Jesus naman ay nandun sa Jerusalem, siya ay namatay sa krus, tayo ay naligtas dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. No po. After nun, nung si Jesus ay pumunta na sa langit, nakita ito ng mga disipulo, sino po ang natira dito sa lupa. Anong sabi po ng salita ng Diyos? Ipinadala niya si Holy Spirit para maging kasama natin, maging helper, maging advocate ng bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, nung nawala si Jesus, merong pumalit. Sino po yun? Si Holy Spirit. Ang tanong ko, si Holy Spirit po ba ay nakikita natin? Hindi po. Kaya nga Spirit, hindi siya nakikita. Pero holy siya. Amen po. Holy Spirit. So, nung time na si Jesus ay tinanggap mo bilang yung tagapagligtas, si Holy Spirit ay nasa iyo. Amen po. Tinanggap mo na din si Holy Spirit. So, ibig sabihin, itong third person ng Diyos ay nasa buhay natin. Pero kapatid, kailangan natin itong pinapakain. Lagi. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, nag-aalala ako, nandito ka. Yan. Sige kapatid, pakialam niyo po. In Ephesians chapter 4, verse 13, ang sabi po dyan, and do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Okay, sa Tagalog, sige po, buksan po natin ang ating mga Bible kung meron po kayo. Yan. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 13, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. You know what? Si Holy Spirit pala ay nalulungkot kapag hindi natin nagagawa yung pinapagawa ni Lord. Meron pong dahilan bakit nalulungkot si Espiritu Santo. So, kung gusto niyo pong lumalim pa, no? kung gusto niyo pang maunawaan kung sino si Holy Spirit, sabi niya dito, para mas tigit kang lumalim sa Panginoong Jesus o sa banal na Espiritu ng Panginoon, mas makilala mo pa siya. Ang sabi niya dito, alisin niyo ang anumang sama ng loob, galit. Verse 31 po, wala lang po dyan. Alisin niyo ang anumang sama ng loob, galit,
uri ng masasamang hakay. Si Holy Spirit, ayaw niya nung verse 31, nalulungkot siya. Sometimes, hindi makakilos ng lubusan si banal na Espiritu sa buhay natin kasi mayroon dun sa baba na hindi nalulungkot na. Ano yun? Meron daw sama ng loob, galit, pag-aaway, pabubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri masasama. Haray. Hello po. Si Holy Spirit pala mga kapatid, nagigilip siya. Nalulungkot. Nalulungkot siya. Kapag meron tayong verse 31. Hello? Sometimes siguro, kapag tayo ay nagpipray, parang Lord, ang hirap mag-pray. Parang Lord, napakahirap. Kasi kapatid mo nakabara, maaaring yung verse 31. Meron ka pa rin. Kaya hindi makakilos ng lubusan, hindi mo maramdaman mismo ang presensya ng Diyos kasi meron ka yung verse 31. Bakit kapag hindi ko maramdaman si Lord, saglit lang. Pero sila ganun, puspos. Hanggang pagtapos, puspos. Maaaring yung verse 31 meron tayo. Pero ito yung gusto ni Lord sa verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Inuman, nagustuhan ko po talaga yung verse 32. Kasi si Holy Spirit, nabibigay siya ng kabaitan sa buhay natin. Amen po. Nagiging maawain tayo kapag si Holy Spirit, lagi nating pinapakinggan. Ano pa? At magpatawad kayo sa isa't isa dahil ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sige kapatid, pakiyan. Sabi diyan, the Holy Spirit dwells within believers and transform them into the temple of God. Kapatid, yung third person na to ng Diyos ay napaka-importante sa buhay ng Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kasi in the Old Testament, hindi pa nila nire-recognize si Holy Spirit. Pero you know what? Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, maraming church ang hindi kilala o kilala nila si Holy Spirit, pero itinahakaw nila ang banal na Espiritu. Hindi nila nararanasan ng pagkilos. Paano natin mararanasan ng pagkilos? Kanina nung nag-worship tayo, ano po naramdaman ninyo? Malungkot po ba kayo o masaya? Ang saya! Lalo mo ang kanta na, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. You know what? Si Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng joy. Si Holy Spirit ang nagpapasaya sa atin. Siya yun, yung third person na nasa iyo ngayon. Nasa iyo siya ngayon. Kasi, nung time na tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, pumasok na siya sa buhay mo. Kaya nga ang prayer natin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manguna ka, maghari ka. So therefore, si Holy Spirit ay pumasok na mismo sa atin. So, sabi niya dito, the Holy Spirit dwells within believers. Sa bawat isa na narito, pakita mo yung katabi mo. Si Holy Spirit ba nasa iyo? Sabi diyan, transform them into the temple of God. So, para mas maunawaan natin, mag-deeper pa tayo. Para po yung dagat, mga kapatid. Ang pagkilala sa Holy Spirit o sa ating Diyos, para tayong nagsuswimming sa dagat. Na parang ikaw ay nasa dagat, lulusong ka. Di ba yung mga diver, mas gusto nila yung pinakamalalim. Kasi maganda doon. You know what? Kapag naarap mo ang presensya ng Diyos, parang ayaw mo nang umalis. Parang gusto mo doon ka na lang. Kaya tawag dito, si John the Beloved, si Isaiah, si Ezekiel, si Jeremiah, ang mga prophets, kapag sila ay nagpipray na, parang ayaw na nilang pumunta sa anyo.
nagpe-pray sila, ang sarap sa pakiramdam. Parang sabi nga ni David, halos ayaw ko nang lumabas sa iyong templo, maranasan ko lang ang presensya mo. Gaano dapat natin makilala si Banal na Espiritu sa buhay natin siyang kumikilos sa atin sa araw-araw. Sige, be. Gusto ni Lord, number 1, the Holy Spirit flows from the temple. So, katulad na nangyari po sa atin kanina, ano po, na talagang ang presensya po ng Panginoon ay pinaranas niya. Sa Ezekiel chapter 47, verse 1, sige po, sundan niyo po ako sa pagbasa. Sabi diyan, the man brought me back to the entrance to the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple toward the east for the temple. Base east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. Next slide. Okay. Si Ezekiel po ay nagkaroon po ng vision. So, si Ezekiel ay nagkaroon ng vision habang siya po ay nananalangin. Sino dito pag nagpipray may mga vision? Si Ezekiel ay isang propeta po ng ating Panginoon. So, habang siya ay nananalangin, meron siyang nakita. Ito po yun. Yan. So, ang nakita niya ay mayroong temple. At doon sa temple, mayroong water na nag-overflow. Nag-overflow siya. So, ang ganda na nakikita ni Ezekiel. Tayong mga Kristiyano ay sinabi ni Jesus na tayo ay templo ng Diyos. At ang Holy Spirit, yan yung water. Yung temple, tayo yan. Sige po, basahin natin. 1 Corinthians 6, verse 19 to 20. Sige po, kayo po ang magbasa. Ready? 1, 2, 3, go! Amen. Malinaw po. Yung nakita ni Ezekiel na temple, na vision niya habang siya'y nagpe-pray, na may nakita siyang water doon sa altar, ito po yun. Yung 1 Corinthians. Hindi nyo ba alam na kayo ay, hindi ba ninyo alam na ang katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, mga brothers and sisters, si Holy Spirit ay nakatira sa atin. At itong katawan natin, anong sabi ng salita ng Diyos? Malinaw. Hindi natin ito pag-aari. Pag-aari yan ng Diyos. Brother Jen, pag-aari yan ng Diyos. Nanay Norma, pag-aari yan ng Diyos. Hindi natin yan pag-aari. Kaya kailangan natin yan ingatan. Yan ay templo ng Espiritu Santo. Wala ba kayo minsan napapansin na kapag meron kayong nakakwentuhan po tapos yung taong yun ay may problema, kinausap mo, hanggang sa mamaya, naiyak na siya. Bakit? Kasi yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, nagsasalita doon sa tao. Nag-overflow, alam mo na. Pakibalik mo nga kita na. Nag-overflow kanina. Nag-overflow sa atin. Yung Holy Spirit. Katulad nung temple na yun na mayroong water doon sa altar. Amen po. Uulitin ko po. Ang ganda ng word kasi talagang parang na-amaze din ako sa word ni Lord eh. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya pala nung sinabi natin, nung tayo ay unang nakakilala sa Panginoong Hesus, tinatanggap kita, ikaw na ang manguna, ikaw na ang maghari. Para kung driver pala si Holy Spirit sa atin. Kung walang driver, tayo po ba yung makakarating sa ating paroonan? Katulad kayo na hinatid kayo ni Brother Yo. Nakarating tayo dito. Amen.
Ibig sabihin, si Holy Spirit dapat ang lagi natin pinagdadrive sa buhay natin. Every day in your life, dapat laging nakaasa ka sa Diyos. Lord, anong gagawin ko sa oras na to? O anong gagawin ko sa maghapon? Sometimes, meron kang makakausap, katulad na sinabi ko sa inyo kanina. Nasashiran mo, nai-encourage mo. Maya-maya iiyak na siya at nakakatuwa, tatanggap na siya. Bakit? Si Holy Spirit na nakatira sa iyo nag-overflow, kapatid. Kumikilos sa buhay mo. Amen. At kung hindi pa naman nakakaranas nito na nakakapag-encourage ka, baka ngayon maranasan mo na. Bakit? Alam mo na may banal na Espiritu sa buhay mo. At nag-overflow yun sa mga tao magiging mong kausap, sa pamilya mo. Amen. Ano pang sabi sa verse 20? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabi nga, we are, sige ba, sabi nga po, we are the temple of the Holy Spirit. In the temple, sabi ko kanina, and that is the water, which is the Holy Spirit, yung temple host, tayo po yan. Amen. Next po. Tinatawag tayong the living presence of God. Sabihin niyo po, the living presence of God. Habang naglalakad tayo, imagine niyo parang si Adan at si Eva, ang Diyos ay nasa atin. Kung hindi siguro nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid, alam niyo po, ang buhay talaga natin siguro hindi ganito. Nagliliwanag. Pero because of Jesus, nagliliwanag na tayo. Amen po. Kasi nung simula nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, si Holy Spirit na nasa atin, nagliliwanag na tayo. So kapatid, tinatawag tayong the living presence of God. Imagine mo, yung Diyos nakatira sa iyo, Brother Jay. Hello! Hello po! Sige po, i-picture nyo sa isip nyo, ang Diyos nakatira sa katawan ko. Ang Diyos nakatira sa iyo. Kaya dapat hindi ka natatakot. Hindi ka nag-aalala. Bakit? Alam mo mayroong Diyos sa buhay mo. Sometimes, because of nangyayari dito sa sanlibutan, mga pagsubok, problema na kinakaharap ninyo, maaari, nawawala ng parte si Holy Spirit sa buhay natin. Nasa-set aside siya. Hello? Kumbaga parang nasa gilid lang siya. Tandaan po natin, meron tayong free will. Meron tayong sariling desisyon. Kung gusto mo bang lumalim sa Diyos, makilala pa ang banal na Espiritu, it's up to you. Or, hahayaan mo na lang si Holy Spirit nasa gilid mo. Hindi mo siya pinapansin. Or yung gusto mo, lagi mong kinakausap si banal na Espiritu. Tandaan po natin si Jesus, si Holy Spirit, kayang-kaya natin siyang kausapin. Meron po akong kwento. Meron pong isang man of God na ang sabi niya, nakagin po siya ng isang gawain. Nagulat siya kasi nandun siya sa gitna, tinawag yung pangalan niya. Sabi niya, ikaw ganito, gagamitin ka ng Diyos sa ganitong panahon. Hindi siya naniniwala kasi hindi pa naman niya kilala si Jesus din. Pero nung tayo nandun siya sa kwarto niya, ang sabi niya, Jesus, if you are true, sabi niya sa akin, magpakita ka, kumilos ka. You know what? Yung simple prayer niya lang yun, talagang alam niyo, totoo sa puso niya. Mismo ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa kanya. And that moment, lagi na niyang kinakausap ang banal na Espiritu or si Jesus. Kaya nagkaroon ng mas malaking gawain ng man of God na to. Bakit? Doon pa lang sa kwarto niya na born again siya. At kinausap niya si Holy Spirit. Nagpakita, kumilos, gumawa.
Nagulat yung mga magulang niya, malaki ang pagbabago niya. Kasi po may tuta siya eh. Hindi siya makapagsalita. Parang siya si Moises. Pero nagulat yung mga magulang niya na one time, na nagtuon siya sa harapan, nagsasalita siya. Sabi niya, ano ko ba yun? Bakit ganun? Tuloy-tuloy siya magsalita. Alam niyo po ba kung sino yun? Si Benny. Meron po akong book nun eh. Good Morning, Holy Spirit. Pinasa ko po yung mula doon hanggang sa katapusan. Ang ganda sobra. Doon ko po na-experience yung matinding pagkilos ni Holy Spirit sa akin. Kaya nga sabi ko, Lord, gusto ko maranasan yung naranasan. Kasi mula nung nabasa ko yun, natuto na ako kung paano makipag-usap kay Holy Spirit. Kanina, natatawa po ako sa sarili ko. Kasi may inaano kami yung sa pledge ko, inaayos ko na. Lord, ito, wala akong pangbayad sa ganito, sa ganito, sa ganito. Pero Lord, ibibigay ko sa iyo yan. Ito Lord, bibigay ko din sa iyo. Lord, ito po yung bayan ko. Pero hindi, inausap talaga ako ni Holy Spirit eh. Ibigay mo yan lahat. Kasi Lord, sabi mo, paano Lord, ang dami kong bayarin? Ibigay mo yan lahat. Kapag si Holy Spirit ang kumilo sa iyo, kapatid, please, huwag kang tatanggi. Huwag kang tatanggi. Alam niyo ba kung bakit? Makikita niyo yung mira ng Lord. Magtitest yung mga sa gagawin ni Lord. Kasi pag kinausap ka ni Lord, ibig sabihin, may gagawin siya sa susunod. May ibibigay siya mas malaki. Siguro panahon na para i-testify ko to. Kasi po, nagpipray po ako before. Na Lord, ganyan, kailangan ko po na ganito, ng budget, kapunta namin doon sa Taytay. Natutuwa ako kay Lord kasi sabi ni Lord, alam, huwag kang magre-reklamo ha. Sige po Lord, kahit hirap na hirap ka, sige Lord. So, nararamdaman ko in my spirit na meron talagang paparating. So, ito na. May tumawag, galing pong Korea. So, pumunta nga po dito sila Ma'am Karen. Praise God talaga kasi yung meron pong binigay si Ma'am Karen dito sa church, meron din siyang ibinigay sa akin. Ang galing ni Lord kasi kapag hindi mo kailangan humingi talaga sa tao eh, pero kay Lord ka humingi. The best, sobra. Pero before po yan, bago po nangyari yan, meron pa akong mga pinagdaanan financially. Bata lang sa tayo, ano? Bakit na tayo napunta doon? Ang galing ni Lord talaga eh. Pag si Holy Spirit yung kumikilos, mga kapatid eh. Wala ka talaga magagawa. Pero pag sinunod mo siya, makikita mo yung pagkilos sa susunod. Pagpapalain ka ng Panginoon. Magugulat ka na lang. Ganito, may tumatawag sa'yo. Meron kang ganito, bibigay ko sa'yo. Praise God. Yung hindi mo pinaghirapan. Hello. Ibibigay niya lang sa'yo yung natutuwa nga po kasi hindi po ako naghahanap ng trabaho. Pero kung saan malapit. Totoo po. Kahit nung dalaga pa po ako, Lord, hindi ako maghahanap ng trabaho. Ikaw ang maghahanap para sa akin. Hindi ko yung maghahanap. Ito matawag ka lang. O, dito ka, punta ka dito. Sige. The best kasi si Lord pag gumawa. Mga kapatid, the best. Dapat mo lang inasa lagi kay Lord na Espiritu yung mga gagawin mo. Amen. Laging nakaasa sa Kanya. Sabi dito, remember, the Holy Spirit is now. Do not lean on the past. Kapatid, si Holy Spirit ay gustong kumilos sa iyo ngayon. Maaaring may mga hadlang na ginagawa ang kaaway sa buhay mo, bakit hindi mo lubusang maranasan ang pagkilos niya? Maaaring katulad ng verse kanina, may mga galit, may sama ng loob, ganito lahat. Kaya, yun yung number one na hadlang eh, para ano? Buksan ng Diyos ang pagpapala sa buhay. Buksan ng Diyos ang lahat ng mga signs and wonders and miracles sa buhay mo. Amen po. Romans chapter 10 po, verse 17. Yan. Sabi po dyan, sige po, pakibasa po natin. Ay, wala na, saglit lang po. Sige po, 1, 2, 3, go!
Amen. So habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos katulad ngayon, ano po ang nararamdaman ninyo? Nangihina po ba kayo? Nanlalambot? Nawawala ng pag-asa? Or lalo kayong lumalakas? Amen? Katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, the more you hear the word of God, the more na tumitibay ang iyong pananampalataya. Tumatatag ka, lumalakas ka. Kaya nga mapalad talaga, dapat talaga, every Sunday, mas maganda na lagi tayo nandito sa church. Lakas ang tingin doon sa likod. Praise God. Ano naman sabi, remember, hearing is present, continuous, because God is always speaking. He is found in the Word of God. Kapatid, hindi ka manghihina kapag meron ka laging salita ng Diyos. Hindi ka manghihina kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. You know what, si Holy Spirit, katulad ng kanina, di ba, pag pinapakain mo yung puti, lumalakas. Kapag lagi mong pinapakain ng banal na Espiritu sa buhay mo, ang iyong Espiritu, lumalakas ka. Amen! Subukan mo isang linggo, di ka mag-church, di ka mag-worship, di ka mag-pray. Ha? Babagsak ka. Di ba? Parang yung joy, parang biglang nawala. Naging malulungkutin ka. No, parang lalo ka problemado. Kasi, kulang. Hindi mo nakapakain si Espiritu mo. Actually, si Holy Spirit nandyan. Nandyan lang siya. Pero gusto ni Lord maging deeper ang relationship mo sa Kanya. Deeper ang pagkakilala mo sa Kanya. Amen. So number 2, so kung kanina, number 1, the Holy Spirit flows from the temple. So tayo yun, templo ng Diyos. Nagpo-flow si Holy Spirit sa atin. Number 2, the Holy Spirit is the running river. So bakit inihalin tulad ang banal na Espiritu sa isang ilog na gumagalaw, nagra-running? Ano po? Ano sabi dyan? Yan. Ezekiel chapter 47 verse 2. Okay, pakibasa po natin. 1, 2, 3, go! Then he brought me out by way of the north gate and led me around on the outside of the outer gate that faces toward the east. And behold, the water was streaming out on the south side. Sige po, next slide po. So nagkaroon ulit ng vision itong si Ezekiel. So ang nakita niya muna ay temple, tapos nag-overflow ng waters, altar. Sunod, nakakita naman siya ng river doon sa paligid na temple. Sabi diyan, Ezekiel measured the water 1,600 meters. Tatay, gaano kataas yun? Kalalim pala. Pakalalim po, no? It was deep to cross except by swimming. So, pag lalakad ka ganon, lalakad ka pa, lulubog ka na talaga. So, napakalalim. Ano po ang nais iparating sa atin ng Panginoon? Sige po, paki-next slide po. Sabi dito, the more you go further, the more you're getting deeper in the Lord. The more pa na kapatid, na lagi kong nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, lagi kang nag-worship. Kahit nasa bahay ka, nakikinig ka ng mga preaching, nakikinig ka ng mga worship, lumalalim ka sa Panginoon. Ano pa? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng devotion. No? Meron kang pag-aaral sa gabi. Anytime na gusto mo na oras para sa Diyos, lalalim ka. Katulad ng nakita ni Ezekiel. Lumakad siya doon sa tubig. Sino yung tubig? Si Holy Spirit. So, kailangan mong humakba. Hindi pwede nag-steady ka lang. Kailangan mong humakba para lumalim ka. Ano yun? You read the Word of God.
Sino dito may Bible sa bahay? Parang nasa likod lang nag-iina. Sino po dito may Bible sa bahay? Lahat po? Yung mga wala po, pwede po kayo magsabi, wala, para kung sakali may mga extra po kami, pwede po namin. Wala ka tatay? Bakit? Bakit kailangan natin ng Word of God? Kasi the more na kilala mo si Holy Spirit, kapatid, maniwala ka, kahit anong bagyo na dumating sa'yo, mananatili ka, nakatayo. Hindi ka magigiba. Why? Because you are rooted in the Word of God. Amen. Hindi ka matitignan. Bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Pag binasa mo yan, binasa mo si Jesus. Binasa mo si Banal na Espiritu. Yan lang po ang susi. Para lumalim. The more na nagbabasa ka ng Word of God, tapos nakikinig ka pa ng preaching, nag-worship, wow, para ka na siguro pwede yun, ano? Para siguro pwede na tayong magkaroon talaga ng malaking gawain kung lahat tayo ganito. Amen? Hindi lang yung mga leader. Dapat bawat isa sa atin. Actually, before, ganyan din po ako sa inyo, taga-upo, taga-pakinig. Hindi ko po akalain, tatayo ako sa harapan. Mahiyain po ako, sobra. Pero you know what? Gusto ko pong i-share sa inyo yung experience kong ito. Hindi ko po alam kung naikwento ko na. Kasi talaga, kapag kumilos pala si Holy Spirit sa iyo, hindi mo siya mahindihan. Hindi mo siya mahindihan. One time po, nagkaroon po ng isang malaking gawain doon sa lugar na yon. Meron pong nagtatrumpet sa harapan. Grabe, ang ganda ng trumpet. So habang nagtatrumpet sila, may isang man of God na nandun. Parang si Benny po talaga yung style niya. Pag biglang pagaling niya, lahat talaga po tumba. Wala talagang hindi natumba. Pero ang nakakatuwa, yung mga nasa bilog lang yung natumba. Sabi nila, pumasok kayo dun sa bilog, yung bilog po kasi may wire na hangganan. Eh, ang ikaw pumasok, kasi bata pa po ako. So, ikaw pumasok. Pero ang nakakatawa, pati ako, na walang sa bilog, natumba. That's the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya siguro kung nagtataka kayo, bakit kaya natutumba? Yung mga tao, pag pinag-pray, pastora hindi siya, yung pastora niya. Ba't kaya sila natutumba? You know what? Gusto kong i-picture po sa inyo yung trono po ng Diyos na nakaupo ang Diyos Ama. Hindi mo makikita ang tunay niyang mga mukha. Hindi mo makikita ang mukha niya. Siya ay nakatira sa matinding kaliwanagan. Yung liwanag po ng ilaw, hindi pa po yan. Kasi yung liwanag na makikita natin sa trono ng Diyos, hindi ka makamulat, parang araw. Di ba kapag tinignan yung araw, hindi yung matitigan ng matagal? Ganun po ang trono ng Diyos. Kaya ang mga anghel may nakalagay na pakpak sa kanilang mga mata. Pag ganun, tapos yung dito, tapos may pang panlipan. Bakit? Dahil sa matinding presensya ng Diyos. At yun yung naranasan ko that time. Na teka, wala akong sa bilog, bakit ko na-experience to? Natumba din ako. You know what? Yun yung first time na naranasan ko ang presensya ng Diyos. Sobra po. Kasi hindi ko i-expect na mayroong ganon. Kasi baguhan pa lang ako. You know what? Doon po sa lahat ng natumba, ako ang pinakang matagal na nakabago. Hindi ko po alam. At hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Hanggang sa umuwi po ako ng bahay, akay-akay po ako ng pastora namin. Sabi ko, sorry po. Kasi po hindi ko po kayang tumayo. Hanggang pag-uwi. Pero, ang kagandahan po, nakita ko yung mabilis na pagbabago sa akin sa buhay ko. Kapag pala si Holy Spirit ay talagang
totoong naranasan mo, malaki ang pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi po, ang pamilya namin mahilig sa mga party. You know what? Nung time na yun, nagpa-party yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak namin. Andun lang ako. Sabi ng mga kaibigan ko, ba't ayaw mo pumunta? Ayaw mo nang pumunta. Parang nawala siya bigla. Yung kagustuhan ko mag-party-party. Ganun pala kumilos ni Holy Spirit. Nagpapago siya ng buhay. Hello! Katulad po ng isang kwento po na isang sikat po na artista na ano po siya sa Facebook. Ang ganda po ng story niya. Kapag ang Holy Spirit, mga kapatid, kumilos talaga sa buhay natin, hindi mo, kumbaga parang wala kang magagawa andun mararanasan mo talaga siya Sobrang dami niyang bisyo, alak, babae, at ang pinaka-worst yung drugs. Lahat ng klase ng drugs, kayang-kaya niyang tikman. Pati yung tinuturo, pastor, meron siya nun. So talagang matinding problema sa kanya ang mga magulang niya. Pero alam niyo po, hanggang isang araw, na ang sabi niya, nag-testimony siya, hanggang isang araw na pagbintangan siyang nagsunog ng isang bahay. Nakulong po siya. At nung siya po ay nakulong, doon niya naranasan yung pagkilos ng Panginoon. Pero bago niya maranasan yun, habang nandun siya sa kulungan, nagdadrugs pa din siya. Sabi niya halos ikamatay niya na yung pagdadrugs. Pero alam niyo po ba, nung time na nanunood siya ng TV, nagsasalita po si Villanueva. Di Villanueva po, Jesus is Lord. So habang nasi-share si Villanueva that time, kumilos si Holy Spirit sa buhay ng taong yun. Hello! Kaya diba sabi ko sa inyo kanina, we are the temple of God. Nag-overflow sa atin si Holy Spirit. Nung dati na naririnig nung lalaking yon, si Villanueva, so since ang lingkod ng Diyos ay nag-overflow ang Holy Spirit sa kanya, walang distansya, maging sa TV. At yung tao yun, tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Alam niyo po kung sabi niya, umiiyak ako ng umiiyak. At kinabukasan, merong kakusap ko ang nagsabi sa akin, pray, tara, drugs tayo. Huwag mo na kayo. Lahat ng bisyo, instant na alis sa kanya. Ang galing nun. You know what? Nang lumabas po siya paglabas niya po sa kulungan, siya po ngayon ay naging pastor na. Ganun po umilos si Holy Spirit kapag totoo natin siyang nanasain. Aasamin na gusto ko, Lord, maranasan kung anong naranasan nila. Maaaring hindi mo lubos ang maranasan yun kasi nga ayaw mo. Ayaw mo. Pero gusto ni Lord, maranasan mo. Pero ikaw pa rin magdi-decide. I-pray will po tayo. Pag sinabi po mo kay Lord, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto ko pang lumalim sa'yo. Gusto pa kitang makilala. Sino ka? Hello po. Sige po, next slide po. Tatapos na po ako. Ano pong sabi dyan? If you think that the Holy Spirit stop working in your life, ask yourself, wait lang. Lord, parang hindi na kita nararamdaman ngayon. Hindi na kita nararanasan. Parang wala kang bagong pinapagawa sa akin, Lord. Parang wala kang bagong ibinibigay sa akin ngayon, Lord. Ask yourself, tanungin mo yung sarili mo. Nasa daan ka pa ba talaga ni Lord? O nalilito ka na? O dumadaan ka sa kaliwa? O dumadaan ka sa kanan? Papanalig kay Lord. Hello? Mas maganda na ang daan mo ay yung mismo kay Jesus. Amen po. Para masigit mong maranasan ang pagkilos
ng banal na Espiritu. Amen. Verse number 3 po. Okay, matatapos na po ako. Ang sabi dyan, the river flows, it gives life to the Dead Sea. Okay, Ezekiel chapter 4 to 7, verse 8. Sige po, pakibasa po natin. Hanggang dagat na patay, pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Amen. So, si Ezekiel, nakita niya yung vision na to, no, na yung ilog nag-overflow. So, yung tubig ng river, napapunta siya sa dagat na pula. Ito po yung dagat na pula. Ayan. Doon po sa Jordan, sa Dead Sea na sinasabi, pagka lumangoy ka doon, lulutang ka kasi sa sobrang alat ng tubig. Kapatid, kapag si Holy Spirit ay matindi mong pinakilos sa buhay mo, inas mo si Lord, gusto pa kitang maranasan. O Lord, gusto kong magamit mo sa iba. O Lord, gusto kong makapag-share ng Word of God sa iba. Use me. Gamitin mo po ako. O Lord, tulungan mo po ako. Bigyan mo po ko ng kalakasan. Paano ko ito magagawa? Kapatid, yung Dead Sea na sinasabi dyan, yan yung mga kaluluwa na wala pa kay Lord. Because of you, makakakilala sila. Hello? Ngayon po, malapit na po ang ating anniversary. Hello po, tama po ba? At marami ang pupunta doon, even though that they are Christian, but the Holy Spirit ay laging nakakulong sa kanila kasi yung iba po doon baptist. So, ako naka-experience na po akong makasimba doon eh. Talagang sabi ko, Lord, ganun pag nag-worship, Lord, dito, hindi na ako makaangat. Hindi ko po maintindihan kung bakit. So, kaya nagtanong ako noon eh, bakit yun? Kasi nga, si Holy Spirit, alam nila na si Banal Espiritu. Pero ikinukulong nila, hindi nararanasan yung signs and wonders. Ano po yun? May gumagaling during worship. Ano pa? May lumalakas during worship? Or nung pinag-pray, may gumaling? Hello? Nagkakaroon ng vision? Wala sa kanilang ganun. Marami po ngayon ang mga churches ang hindi nire-recognize si Holy Spirit. Kaya po, ang palad ng bawat isa, nandito kayo sa GFIM. Kami po natagpuan namin itong church na to. Kasi nagmula talaga kami sa ganitong pagkilos. Hinahayaan si Holy Spirit ang kumilos. Mag-pray, mag-worship, malaya. Kasi hinahayaan ng Banal Espiritu na kumilos. Yung mga gifts, lumalabas. Kaya mapalad po kayo na nandito po kayo sa GFI. Sabihin mo sa katabi mo, ang palad ka. Hindi lahat po ng church ay ganito. Meron na pupunta dito, sabi ko sa bata, ang saya-saya po doon. Ang saya-saya po. Hello? Sino dito, pag galing sa church, uuwi, ang saya-saya mo? Amen! Kasi po si Holy Spirit ay kumikilos sa lugar na to. Kapatid, hayaan mo patuloy na kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Para yung mga dead, yung mga patay pa ang pananampalataya, through you, because of you, mabubuhay ang kanilang Espiritu. Makakakilala sila, tatanggap sila sa Panginoong Jesus. This revival, the first anniversary natin, kapatid, maaaring sasabihin mo sa sarili mo, Pastora, hindi naman po ako pastor para mag-pray. No! Yung Holy Spirit ba na nasa akin, iba sa Holy Spirit mo? Pareho lang po tayo. So kung si Holy Spirit nag-work sa akin, kila Bishop, kila Pastora, may nakakapagpagaling ng may sakit at karamdaman, nakakapagpalaya ng mga Espiritu, meron din po kayo. Hello po. Meron din po kayo. It's your faith at yung relasyon mo sa Panginoon. Yung deeper na pagkakilala mo kay Holy Spirit.
Kaya nga po, ang church, kaya po nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos para mas marami pa kayo maging kaalaman. Matuto po tayo sa salita ng Diyos at tumibay ang ating pananampalataya. Next slide po, sabi dyan, the encounter with the Holy Spirit changes everything. Katulad ng kinuwento ko po sa inyo kanina. Kapag na-encounter mo si Holy Spirit sa buhay mo, maniwala po kayo malaking pagbabago sa buhay mo. Amen. Sino po dito nakakaranas nun? Na kapag naranasan mo si Holy Spirit, pag-uwi mo sa bahay, na-realize mo, dapat talaga ito. May pagbabago kang nararamdaman. May pagbabago kang nararanasan. Hello. Katulad po nun, nakinuwento ko po sa inyo kanina na isang lingkod po ng Diyos. Siya po ay anak ni Dolby Jr. na naging pastor na po siya ngayon. Imagine, because of the Holy Spirit, because of Jesus na tinanggap niya, umilos si Banal na Espiritu sa buhay niya, umiyak siya, naranasan niya ang pagyakap ng Diyos sa kanya. Then, click, instant, kinabukasan ng pagbabago. Amen. Sino dito ang gustong patuloy na mabago ang buhay? Hello! Hindi lang yung gawin natin everyday, kundi yung ating mga pananalita. Ano pa? Gusto ni Lord na patuloy natin siyang maranasan. In our everyday, in our lives. Gusto ni Lord na lagi natin siyang maramdaman. Okay, last po, ito po yung last. And remember, as we go deeper in the Holy Spirit, will lead you to your calling. Siguro, may mga times po na minsan, Lord, saan mo pa talaga ako nilagay? Kasi bago pa lang ako, hindi ko pa alam kung saan mo ba talaga ako inilalagay. O ano ba yung mga gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanungin mo si Lord. Kasi siya yung tumatawag. Ang sabi ng salita ng Diyos, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina. Pinili ka na niya. Amen po. Sino dito ang mga pinili ng Diyos? Sino dito ang mga pinili ng Diyos? Kung hindi ka pinili, wala ka dito. Pero dahil pinili ka, nandito ka. Amen. Kapatid, gusto ni Lord na mas mapunta ka doon sa pagkatawag niya sa iyo. Pero kailangan mo hayaan si Holy Spirit ang kumilos sa iba. Ano po yung sabi sa salita ng Diyos sa Ephesians chapter 31 at 30? Hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Pag-aari niya. Alam niyo po ba, kapag naranasan niyo po ang totoong patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu, magugulat po kayo sa pagbabago ng buhay mo. Hello po. Magbabago ang buhay niyo, magugulat kayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay niyo. Amen. Ako po, nung naranasan ko po yun nung kabataan ko pa, syempre hindi ko pa maunawaan kung bakit. Pero doon palang pinapatunayan sa akin ng Panginoon na totoo siya. Hello! Totoo yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya, I encourage all of you, lalo po sa mga kabataan ngayon, mga kapatid, mas kilalanin niyo po ang Panginoong Jesus. Maging ang Banal na Espiritu. Makikita niyo yung pagkilos niya lalo sa Kanya. Ma-amaze po kayo sa gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Andun yung mga miracles. Nag-aaral ako lahat. Wala akong pinoproblema. Kasi si Lord ang nagpo-provide. Si Lord ang nagbibitahan. Amen po. Sige po, tayo po ay lumayo. Kapatid, gusto ni Lord na maranasan, mas matindi mo siyang maranasan right now. Hindi lang yung naranasan mo nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesus.
Gusto ni Lord, deeper pa ang maranasan mo sa presensya niya. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. So, kapatid, habang inaawit ang awitin ito, kung sa tingin mo na nag-stop na yung work ni Lord, ni Holy Spirit sa buhay mo, parang biglang tumigil. Ask the Lord. Tanungin mo si Lord, Lord, bakit nga ba? Naniniwala po ako na tutulungan ka ng Panginoon. Sasagutin ka niya. Tutulungan ka niyang mas maging malalim sa presensya niya, sa pagkakilala mo sa Kanya. Gusto ni Lord na maranasan mo ng lubusan. Sino siya na yung pinaglilingkuran? Sino ang banal na Espiritu sa buhay na nakatira, sa buhay mo na nakatira sa iyo? Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Kapatid, right now, gusto ni Lord na maranasan mo ng lubusan ng presensya niya. Oh, thank you, Jesus. For you, all the world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Kapatid, gawin mong panalangin ang awitin ito. Lord Jesus, I believe. Lord Jesus, I belong to you. You're the reason that I live right now. Hindi na ako ang mag-aari sa buhay ko, kundi ikaw na ang Panginoong Jesus. Isa pa, wherever you go, to Jesus and go.
kaisipan namin ay hindi mo maisipan. Iba, Panginoon, ka mag-isip. Marami kang bagay na gusto gawin sa buhay namin, Panginoon. Marami kang nais ipakita sa buhay namin. As we go further, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay patuloy na lumalangin, kinikilala kami ng aming Diyos at tagapagligtas. Marami kang gagawin sa buhay namin. Marami kang magagandang plano sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mga plano na nakalaan para sa amin. Oh, yes, Jesus. Na kahit dumating ang mga bagyo, mga pagsubok sa buhay, because of you, Lord, because of you, Jesus, makakaya ng bawat isa ang lahat, Panginoon. Dahil nagbibigay ka sa amin ng lakas, ng tagumpay, Panginoon. At patuloy mong pinaparanas namin, at patuloy mong nais iparanas namin in our everyday lives ang iyong banal na Espiritu. Lagi kaming masaya. Hallelujah. Lagi kaming masaya. Because of your presence. Because of your Holy Spirit. Na kaya pa rin namin bumitahin, Panginoon, kahit kami ay may pinagdadaanan. Hallelujah! 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 Oh! Thank you, Jesus! I will run. I worship you, Lord. You are Jesus. I will run.
Sige po, patuloy po. Yes. Yes. Sige po. Gusto mo maranasan ng Holy Spirit sa oras na to, go. Continue to flow. Hallelujah. Right now, ikaw lang at ang Lord ng Holy Spirit. Ikaw lang ang Lord ng Holy Spirit sa oras na to. If you want to mag-deeper sa Holy Spirit relationship mo, ikaw lang. Ikaw lang.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Yarabasi, yarababahande, yarabahanda. Iboyan natin yung Holy Spirit sa oras na to. I know, may burden ko rin sa bawat isa. Lord, yes. 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 Hallelujah. Oh. Yes. Yaramasi, yarababahanda. Yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Yarababahanda, yaramamasuko, yarababahanda, yarababahanda. Yaramaste, yarababahanda. Come on, open your mouth. God is releasing us to a tongues. If you want to speak in tongues, open your mouth right now. Sige, maglalabas ang iba't ibang nangyari ang Panginoon sa bawat isa. Come on. Open your mouth. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, sabi ng Lord. Open your mouth. Open your mouth. Yaramase, yarababahanda. Yaramasuko, yarababahanda. Yarababahanda. Yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Yarababase, yarababahanda. Yaramasuko, yarababahanda. Yarababahanda, yaramase, yarababase, yaramasuko, yarababahanda. Yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Yaramase, yarababase. Yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Yaramase, yarababasanda, yaramase, yarababahaya. Yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Yaramase, yarababahanda. Yaramasuko, yarababahanda. Yaramasi, yarababahanda. Yaramasi, yarababahanda. Yaramasuko, yarababahanda. Yes, come on. Huwag kang matakot mag-open ng bibig mo sa oras na to. Alam mo ba yan, tongues na yan? Yan yung dasal, yung panalangin na hindi maiintindihan ng kaaway. Kaya ngayon pinapalakas ka ng Lord sa tongues. Bakit? Kasi ang kaaway, hindi ka niya matadala sa panalangin ng tongues. Open your mouth and right now, lahat ng membro ng GMI mo, open ang gifts ng tongues in the mighty name of Jesus. Yaramase, yarababahanda, yaramasuko, yarababahanda. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot.
Itong kasi na ito ay pagpapalain ko. Maghintay lang kayo sa pagpapalang ibibigay ko. Yung pagpapala. Kaya huwag kayo sumuko na patuloy na manalangin. Yung pagsubok na pinaraanan nyo, kabundok pa niya, iaalisin ko. Kapag muli kayo, patuloy. Kahit patuloy na, ang pagpapalag ko ay malapit na. Gagamitin ko kayo sa huling araw. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, salamat. Because I know right now, this church, if I am flowing in your supernatural, Panginoon. Thank you, Jesus, for the gifts spoken. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Alam ko, Panginoon, na marami ka pang gagawin, Lord, sa amin, sa bawat isa. Lord, alam po namin, Panginoon, oh God, na hindi kami titigil sa paglilingkod, anuman ang sabihin ng maraming tao. Anuman, Panginoon, yung kaharapin namin. Anuman, Panginoon, yung failures na kaharapin namin, Lord, pero isa lang alam namin, maglilingkod kami sa iyo. At Lord, gagamitin mo kami, gagamitin mo ang GFI, and Lord, Lord, in the last days, you will use this church, oh God. You will use the members, you will use the leaders, you will use the young bro, you will use the kids, oh God. Hallelujah! Oh Jesus! Lord, sa bawat papatungan ng mga kamay ng bawat isa na narito, simula, Lord, sa aming pinuno hanggang sa baba, sa mga bata, Lord, Lord, magiging pagpapala sa iba. And Lord, ang mga kamay na to, Lord, magmamanifest, Lord, ang signs, wonders, and miracles, oh God. Yes, the signs, wonders, and miracles are flowing into your hands right now. Inalas mo ang kamay ko. Ang tuloy mo yan. Inalas mo yan. Inalas mo yan. Your hand is flowing, says the Lord. Your hand is flowing. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kailan po namin sa oras na to, Panginoon, hindi kami, Panginoon, pumapalya sa expectation na gusto namin, Panginoon, dahil po namin Ikaw ang nasa gitna namin, Panginoon, at yung Holy Spirit, Panginoon, ang kasama namin, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, salamat sa pagtutuwid. Salamat, Panginoon, sa pag-aayos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, oh God, sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming mga anak, sa aming mga buhay. Lord, maganda man o hindi, Panginoon, alam mo namin, Panginoon, na ito, Panginoon, ay para sa amin, Lord. Kaya salamat, para mas lalo kaming lumalim sa iyo, oh God. Mas lalo mo kaming gamitin, Panginoon. Mas lalo kaming maging matatag, Lord. Mas lalo kaming mapanatag, Panginoon, na soldier of Christ, Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Right now, Panginoon, as we end, Panginoon, Lord, yung mga kamay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na nakataas, Lord, gagamitin yung pagpapala ito sa maraming tao. Lord, healing flows in their heads, provision, Panginoon, flow in their heads, oh God, and miracles upon miracles are flowing in their heads right now. Yes, nakikita ko ang kamay nyo, puro ginto. Come on, yes, puro ginto ang kamay na meron ka sa oras na to. I-claim mo yan. I-claim mo yan. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Yes. Bago matapos, i-claim mo yan nasa kaway mo. Your hand is flowing. Your hand is flowing.
Ngayon pa din ang pang-ushers sa Holy Communion. Para po i-distribute yung ating mga elements ng Lord's Supper. From the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, and it says, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Isus noong gabing siya'y pagkanuno ay dumampot sa tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piras ito. At sinabi ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sayo ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro nito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Tayo pong lahat ay hindi sa Panginoon. Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa oras nito. Na inaalala po namin ang inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, salamat kasi meron pong remembrance na kayong iniwan sa amin at ito po yung Holy Communion na amin pong ginugunita every Sunday to remember what you have done for us 2,000 years ago sa cross of Calvary. Inaalala namin, Panginoon, ang inyo pong kamatayan hanggang sa inyo pong muling pagparito. Inaalala namin, Panginoon, yung inyo pong mga sugat at ang inyo pong dugong dumana sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, maraming salamat po na sa oras na ito, you have given us again the opportunity to partake this Holy Communion, to commemorate your greatest work sa cross of Calvary. Kaya, Panginoon, salamat po dahil sa inyong katawang nabugbog at nasugatan. Inyo pong inassure sa amin, Panginoon, na meron po kaming kagalingan. Lord, katulad ng prophecy ni Isaiah, ikaw ay nabugbog, ikaw ay nasugatan. At sa iyong mga latay at sugat, kami ay nangagsigaling na. Lord, hindi aksidente na yun ay past tense. Kundi yun ang naisip mo sa aming Panginoon. Makikita namin sa aming mga sarili na even present ang sakit at karamdaman. Kailangan namin makita, Panginoon, into the lens of the finished work of the cross that we are already healed of our sin. We are already healed of our sickness and diseases. Kaya, Panginoon, salamat po sa kagalingan ng aming po mga sakit at karamdaman. We are going to partake this healing bread, Lord God, to seal our healing, to seal what you paid for 2,000 years ago. Ganon din, Panginoon, ang cup na sumisimbolo ng inyong dugo. Salamat, Panginoon, kasi ang new covenant na ratify
sa pamamagitan ng inyong pong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, kasi ang inyong pong dugo, ang inyong ginawang susi upang maranasan ng bawat isa po sa amin ang kapangyarihan ng bagong tipanan po ninyo para sa amin at sa Diyos. Yung bagong tipanan na kung saan bukas ang kalangitan, kami ang tatampot ng aming pong mga sariling pagpapala. Kami ay lalakad, Panginoon, sa isang pabor na hindi nauubos. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyong dugo. At hindi lang yun ang ginawa ng inyong dugo sa amin. Ginawa kaming banal at matuwid, Panginoon, ng inyong dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo. Because of your blood, we know now who we are in Christ, what we have in Christ, because of your finished work on the cross. Salamat po, Panginoon, sa mga elements na ito, ang bread at ang cup. We are going to partake it, Father God, sa oras na ito, na may pasasalamat sa aming pong mga puso at tunay na pagkilala sa tinapos mong gawa. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Kainin po natin ang tinapay pagkatapos po nun, inumin po natin ang cup. Praise the Lord! At ngayon po tayo po'y dadako na sa ating pong pagbibigay. I-ready na po natin yung ating pong mga tithes, yung ating pong mga offerings, yung ating pong mga pledges. I-ready na po natin para maibigay natin sa ating pong Panginoon. Ngayon, tinatawagan ko po si Tita Shell upang tayo po ipangunahan sa ating pong pagbibigay. Sabay nyo na po yung patatuan nyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat din naman po kasi pinatayo na naman ako ng ating Panginoon dito sa harapan. About sa giving na naman talaga. Dahil talagang dito talaga ako kininsip ng Panginoon sa pagbibigay. Kagaya po kagabi, nagulat ang aking mga magulang nung nag-Bible study kami sa bahay dahil nag-share ako ng about giving. Hindi akalain ng aking magulang na ganun na ako kalalim about sa pagbibigay dahil nakita ko yung natulala yung nanay ko dahil hindi niya akalain na ganun na ako ka-faithful magbigay kay Lord. Gaya po ng lagi kong sinasabi na huwag po tayong magdadamot sa ating Panginoon. Kasi kung ano po yung meron tayo ngayon, ay galing po yan sa Panginoon. Yun po yung natutunan ko talaga. Grabe, sobra akong nakonsip dito about sa giving dito sa tithes. Siguro po dahil sa pagbibigay ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil buong taon wala kaming sakit, ligtas ang bawat isa sa amin. Hindi naman po yung pag nagbigay ka, hindi naman yung about pera. About sa health, sa kalakasan, yung alaga ng Panginoon sa'yo. Kasi sabi nga sa, yung verse ko talaga, yung favorite verse ko, yung Malakayas 3:10, ibigay mo ang iyong ikapo, kung di ibuhos ko ang pagpapala, ang bubuksan ng Panginoon ng mga bintana. Totoo po yun. Ibiniano po ng Lord yun sa akin kung natuto akong magbigay ng tama at tapat. Huwag po tayo magdamot po sa gusto ko pong matutunan natin mga kapatid about sa pagbibigay. Huwag po tayo magdadamot sa pagbibigay dahil ang lahat ng meron tayo sa buhay natin dahil sa Panginoon yan. Huwag po natin sasabihin na dahil sa sipag ko, sa ano ko. Hindi po. Dahil kung wala po pong sipag, wala ka pong lakas. Si Lord po ang lahat niyan na binigay sa inyo yung sipag at lakas nyo. Bakit yung about sa Kanya ipagdadamot mo? Huwag po natin yun ipagdamot. Dahil ang galing ng preach ni Pastor Mitch yung about sa
anong tawag nito, sa buhay, yung totoo yun, yung katawan natin, templo na to ng Panginoon, hindi to sa akin. Kaya na, iisahin ko na rin po kagaya ng testimony ko. Hindi niyo po ba napansin mga ilang Sundays hindi ako nagsisimba? Sobrang hina ako. Totoo talaga yun yung kapag wala tayo sa Panginoon, malayo tayo sa Lord. Kasi kumbaga, tayo halaman, yung tubig, yung water na nagsusustain sa halaman, yun si Lord. Kapag hindi tayo nasusustain ng water, ang body natin tuyot, ang lakas natin. Pero dati, kahit di ako kumakain ng agahan, sobrang sigla ko, sobrang lakas ko dahil siguro yun sa Holy Spirit ng Panginoon. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakasala sa Lord. Alam niyo po, lumuhod ako, sorry ako sa Lord, kagaya ng sabi ng ganda ng ni Pastor Mitch na tamaan. Tinamaan na po yun kasi sa akin. Dahil po, sa totoo lang, kaya nagpalpitate po ako, nagkaroon ako ng palpitation sa puso ko dahil siguro, pinalo ako ng Lord, sinabi siguro ng Lord sa akin na hindi ako marunong makontento kung ano yung meron na binigay sa akin, yung katawan, yung kalakasan, kasi sa totoo lang po, masyado akong maano about pagdating sa skin ko, sa ano ko, na ano po ako, nag-try ako ng glutathione. Doon po ako nag-palpitate, tapos galit yung magulang ko, tsaka yung mga auntie ko na, bakit ka pa magaganyan? Ano pa bang ano mo, maputi ka na, maano ka na, may tsura ka. Bakit ka pa nagaganyan? Tapos na-realize ko yun, lumuhod ako sa Lord, nag-sorry ako, iyak ako ng iyak, nagpatira pa ako, umalik ako sa head. Sabi ko, Lord, sorry, kasi nanahan ako sa sarili kong kakayanan. Kasi yung lahat ng meron ako, ang Lord yan eh. Tapos, kumbaga parang binaliwala ko siya, umano ko sa sarili ko, yung sarili kong kakayanan, kaya ito yung nangyari sa akin. Pero nagpapasalamat ako nung nagpunta dun sila Pastora Kian, sila Pastora Mitch. Grabe, sobrang sigla ko, sobrang bago ko matulog, nag-pray ako kay Lord, lumuhod ako, nag-thank you ako, nag-sorry ako. Kaya kanina, pagpasok ko dito sa simbahan ito, bumalik yung dati kong sigla. Kasi dati, hindi pa ako bumabangon, hindi pa ako kumatayo sa higaan ko, nagpapalpitate talaga ako kasi may history po ako yung sa puso. Tapos nawala na yun, tapos eto parang kumaano, pero lumuhod ako kasi sabi ko sa Lord na, ikaw yung aking healer. Kasi yung mga doktor wala yan eh. Ang mas higit talaga yung Lord, magtitiwala tayo. Kasi sabi ko, simula nung sinilang ako, nandiyan na yung Lord. Kasi sabi ng nanay ko, masasakitin ako ng bata ko. Tapos niligtas ako ng Lord, 50-50 yung buhay ko nung baby ako. Hanggang sa nung lumaki ako, nagkaroon ako nung sinasabi sa puso man, napagalitan naman ako. Kaya sabi ko, Lord, alam ko, hindi mo ako papabayaan. Alam ko na nandito ka sa buhay ko, kasama mo ko. Alam ko na pagsubok lang ito, na kapag nanghina ako, alam ko yung kalaban niya na, hinaano ko na manghina ako sa Panginoon. Kaya nagsusorry ako kasi ilang weeks akong iba kong pala ang buhay kapag wala sa buhay natin ng Lord. Napakahina, iba. Kaya sabi ko, Lord, ibabalik ko na yung dati, yung sigla. Sorry, nagsusorry ako sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, matuto tayong magmahal sa Lord. Hindi lang yung pagmamahal sa pagbibigay natin sa Kanya. Kasi ang lahat ng ito na meron tayo sa buhay natin dahil po yun sa Panginoon. Dahil yun sa Lord, matuto po tayong ibigay kung ano po yung para sa Lord. Huwag po tayo natin isipin na nagbibigay tayo sa tao o kila pastora. Ako po kasi, honestly, kapag nagbigay po ako, hindi ko na po yan iniisip kung saan nila gagawin or kung saan nila binigay ko po yun para kay Lord po yun. Bahala na po sila kung saan po nila gagamitin yung pera na yun. Kaya, tinuturuan ko po kayo na matuto po tayo magbigay dahil makikita niyo po sa buhay niyo yung pagbabago po na kapag natuto po tayo magbigay ng tapat sa Lord. Kasi nagbibigay na tayo sa iba eh. Bakit sa Panginoon nagbigay na kung anong meron ng yaman natin sa buhay natin, bakit natin ipagdadamot, di ba?
ipag-pray na po natin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa opportunity na ipinagkaloob niyo po sa akin, na pinatayo niyo na naman po ako dito sa harapan at mag-testimony, pagsabi po ng naayon po sa sa inyong ayon po sa sinasabi niyo para sa aking Panginoon na ibabahin ko po sa kanila. Lord, maraming pong salamat. Sobra po akong nagpapasalamat sa lahat ng blessings, ng biyaya, ng pagpapala, ng ginagawa niyo po sa buhay ko. Sobra Panginoon. Sobra po ako naiiyak kanina. Lord, kayo po ang buhay. Meron po ako ngayon. Hindi ko po alam kung ano po, kung paano po ako mabubuhay nang wala kayo. Kaya patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Dahil tao lang po ako, minsan po nagkakalimot ako, nakakasala. Kaya maraming salamat Lord sa pagmamahal niyo po lagi sa aking buhay. Maraming salamat Panginoon. Love you, Jesus. Thank you po. Praise the Lord! Before we end, i-welcome po natin yung ating pong mga nakasamang bisita ngayon pong araw na ito. Pwede po ba natin silang palakpakan? Praise God! Hallelujah! Let's welcome Sister Juliet Moreno. Ang nag-invite po sa kanya ay si Nanay Norma. Andun po siya sa likod. Welcome po sa CFIM. At si Brother Anton Villa naman. Kasama ni Sister Anne. Welcome sa CFIM! Welcome po kayo sa atin po. Okay, yung ating pong announcement, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong midweek service. Yung ating pong midweek ay 7 to 8, right, Pastora? Tapos 8 to 9 yung ating pong intercessory. At sa darating pong linggo, 4th Sunday na po siya. So, ang gagawin po natin ay hindi po, 3rd Sunday na po ngayon. Yes. Ang bilis kami. Di ba? Ang bilis. 4th Sunday na sa linggo. So, wala po tayong, hindi ko masabing wala tayong Family Sunday. Meron pa rin po. Kaya lang ang gagawin po natin is tea party. Wow, social! Ito po ang ibig sabihin ng tea party. Ang title, ano sabi ni Pastora? Ano? Titila. Ang ibig sabihin po ng tea party ay ganito. Hindi tayo kakain ng mga heavy meal. It's more on pastries. Wow! Sosyalin! Pastries! Donuts! Cookies! Yan! Pizza! Pizza! Ano yun? Ano yung pizza ang dala ni Pastor Mai? Yung spinach! Ay, may tapos na natin. Saka ano po yun, ang inumin natin is more on tea and coffee. Pwede yun, sa labat, dahil mga kumakanta, pwede yun. So yun po ang gagawin natin sa Sunday, sa tea party. Yes, tinapay, dala kayo ng insemada, putok, di ba? Panderekla, pandikoko, ano pa yung isa? Puto, kutsinta, pichi-pichi. Yan. Yan po ang ating kakainin sa darating na Sunday. So, wag po na, alimutan na, tea party po natin sa darating na
linggo. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tinatawagan ko po si Pastor Leo upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Ayun po ay nanalangin po sa sobrang namin. Ayun po ay maraming salamat sa ulit na Panginoon sa pag-iingat sa amin. Kami po ay tuluyang nakatapos sa aming gawain, Panginoon. Alam tayo, Panginoon, na Ikaw ang sumama sa amin sa kalangitan, Panginoon. Sa papalat, Panginoon. Alam po, Panginoon, na Ikaw ang aming kasama hanggang sa kami matapos, Panginoon. Alam po, Panginoon, na ang Holy Spirit mo ay lagi namin kasama, Panginoon. Nararamdaman namin, Panginoon, na kami laging nakakaranas ng mga himala sa iyo, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin dahil sa iyong mga ginawa, sa iyong mga tinapos na doon, Panginoon, kami nagpapatuloy sa iyong presensya, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming pamumuhay sa aming pamilya, Panginoon, sa aming sambahayan, Panginoon. Gagawin namin, Panginoon, ang sumunod sa iyo, Panginoon. Pamamagitan ng iyong Holy Spirit, Panginoon, naway maging buwaran kami sa iyong harapan, Panginoon. Maging buwaran kami at maging basihan kami ng pagpapala ng Panginoon sa mga taong nakakaharap namin, Panginoon. At dalangin mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, naway maging maihayag namin ang iyong mga salita sa aming pag-uwi, Panginoon. Lahat ng mga tao aming makakasalamuha, Panginoon, na may ang kabutihan mo ang aming maihayag, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito ang mga spiritual na naliligaw, Panginoon. Naway kami ang maging instrumento mo at kami ang maging buwaran ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa aming pag-uwi. Kami, Panginoon, ay iyong ingatan, Panginoon. Gaya ng pag-iingat ko, Panginoon, sa aming pagpunta rito. Kung ano ang pag-iingat mo, gawin mong doble, Panginoon, ang aming pag-iingat ko sa aming, Panginoon, hanggang sa makauwi kami sa bahay, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat pamilya na nandito, Panginoon, at ang wala, Panginoon. Dalangin ko na Ikaw ang magpatuloy sa aming buhay, Panginoon. Magpakilala ka sa amin ng lubos, Panginoon. Gawin mong malalim ang pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Kami tao, Panginoon, na marupok. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Ikaw ang aming kailangan upang kami lumakas, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay na kami wala kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Lord, Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay. Sa iyo namin pinabalik ang lahat ng aming mga papuring pasasalamat at tinataas ka namin sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyong buhay na ginawa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, malugod ka namin sa araw-araw. Malugod ka namin sa aming mga gawa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. At kulang ang aming mga pasasalamat, Panginoon, sa aming mga araw-araw na ginawa mo sa aming, Panginoon. Lord, sa iyo lamang ang papuri. Sa iyo lamang ang mataas na pasasalamat.